Makulit at bibo na twins, tinakot ang turistang naliligo sa dagat at sumigaw ng, "May pating!" Pero ito pala ang ama nila. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila, ang buhay daw puno ng sorpresa. Hindi natin alam kung ano at sino ang darating. At kung ano at sino rin ang mawawala. Minsan, hindi natin na-appreciate ang mga dumarating at madalas ay nakikita na lang natin ang kahalagahan ng mga ito kapag wala na nga ito sa atin. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin. Matamang pinagmasdan ng lalaki ang asul na kalangitan habang hinahayaan ng sarili na lumulutang sa dagat, tapos marahan siyang pumikit upang mas damhin ang nakaka-relax na paligid. "Pating! May pating pa!" Narinig niyang sigaw ng isang batang lalaki sa hindi kalayuan. Kaya naman agad niyang iminulat ang mga mata at iginalang paningin sa paligid. "Mamang sir, may pating po! May pating!" Sigaw pa ng isang bata. Agad niyang nakita ang dalawang batang lalaki na nakatayo sa may mga rock formation na sa tingin niya ay kambal. Nakatingin ang mga ito sa kanya habang may tinuturo sa may bandang likuran niya. Dala ng labis na kaba ay mabilis pa sa 4:00 na lumangoy siya palapit sa rock formation na hindi lumilingon. Hingal na hingal siya nang makasampa sa bato habang salo ang dibdib na sobrang lakas at bilis ng kabog. Pero agad na kumunot ang noon niya nang marinig ang dalawang bata na nagtatawanan nang malakas habang nakatingin sa kanya. "Teka, pinagtitripan niyo lang ba ako?" Nakakunot ang noon na tanong niya habang hinihingal pa rin. Hindi naman sumagot ang dalawang bata pero patuloy pa rin sa pagtawa ang mga to. "Alam niyo bang hindi tama ang nananakot kayo ng ganyan? Paano kung nalunod ako?" May halong inis na saad niya. Kaya agad na natigilan ng kambal, sabay na napanguso. Hindi naman niya maintindihan kung bakit biglang nawala ang inis niya at napalitan ng adorasyon nang makita kung gaano ka-cute ang mga to. Siya nga pala si Elijah Sandoval. 30 years old na, dating English professor sa isang kilalang university sa Maynila. At sa kasalukuyan nagmamay-ari ng isang gaming company na siyang pangarap talaga niya. Pero hindi niya alam kung kailan makikilala at magiging successful. "Paano naman po kayo malulunod dyan? Hanggang bewang lang po ang tubig eh." Tanong sa kanya ng isa. Kaya bahagya siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Kahit na, paano kung pinulikat ako? O kung hindi naman, paano kung may sakit pala ako sa puso at bigla akong inatake kasi tinakot niyo ako? Giit niya na parang isang batang ayaw magpatalo. "Sorry po mamang sir, mukha po kasi kayong malungkot at gusto lang po namin kayong patawanin. Akala po kasi namin nakakatawa, sorry po." Wika ng isa na siyang nagpangiti sa kanya. "Di sorry na. Gusto lang naman po namin makipaglaro tsaka makipagkaibigan pero nagsusungit-sungit ka po agad." Wika pa ng isang bata kaya agad siyang napangiwi. "Harvey, sabi ni mama hindi daw ganyan mag-sorry, dapat daw sincere." Bulong ng isa sa kapatid nito kaya muntikan na siyang matawa ng malakas. Huminga pang siya ng malalim bago naglakad palapit at lumuhod sa harap ng mga to. "Sorry din. Pang sakin lang naman hindi tama na nananakot kayo kasi hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat tao na nakakasalumuhan natin. At kung gusto nyo na makipagkaibigan, maraming mas maayos at mas magandang paraan para gawin yon." Mababa ang boses na saad naman ng lalaki. "Ako nga pala si Elijah. Pwede nyo akong tawagin kuya o Tito Elijah. Kayo, anong pangalan nyo?" Tanong pa niya. "Ako po si Harry, ito naman po kakambal ko pong si Harvey. Pagpasensyahan niyo na po si Harvey ha, sabi po kasi ni mama na mana daw po nito ang pagiging masungit ng papa namin eh. Pero mabait naman po siya." Magiliw na sagot ni Harry, kaya mahina siyang natawa bago tumango. "Ikaw nga makulit tsaka madaldal gaya ni mama eh." Giit naman ni Harvey, sa kapatid nito kaya mas lalo siyang natawa. "Harvey,
Hindi tama ang ginawa nyo. Kaya mangako kayo na hindi nyo na uulitin pa yon. Kahit sa iba, okay? Saad ulit niya. Sabay namang tumango ang kambal. Friends na po ba tayo? Nakangiti at tila nagpapakyut pa na tanong ni Harry kaya nakangiti na nga rin siyang tumango. Friends na tayo. Sagot ni Elijah. Tagasan po kayo? Tsaka bakit po kayo malungkot? Kuryosong tanong naman ni Harvey sa kanya. Saglit na natigilan si Elijah. Napatitig sa mukha ng kambal na ngayon nakatitig din sa mukha niya at tila naghihintay ng sagot. Sa kanya napagtanto na may pagkakahawig ang mata niya sa mga mata ng mga to. Sa isip niya sobrang swerte ng mga magulang nila kasi nagkaroon sila ng cute na cute at bibo na mga kambal. Nagbabakasyon lang ako tsaka hindi ako malungkot. Nakangiti na sagot na lamang ni Elijah at nag-iwas pa ng tingin. Hala, sabi po ni Mama masama daw pong magsinungaling. Kapag daw po hindi kayo makatingin ng diretso sa mata ng kausap nyo, ibig sabihin daw po nagsisinungaling po kayo. Giit naman ng isa sa mga kambal na si Harry. Oo nga po, nag-i-smile po kayo pero ang lungkot po ng mga mata nyo. Dagdag naman ni Harvey, kaya muli siyang natigilan. Hindi siya makapaniwala na kahit sa mga batang ito, hindi niya maitago ang lungkot at totoo niyang nararamdaman. Ano nga ba ang dahilan ng lungkot niya? At kung bakit nandito siya? Well, mahigit 2 taon nang nakakalipas mula nang mag-resign siya sa pagiging profesor para nga subukang abutin ang pangarap na magkaroon ng sariling gaming company. Hindi pabor ang kasintahan niyang si Vivian sa pasya niyang ito. Pero wala naman itong nagawa sa huli, kundi hayaan siya. At inakala niya magiging madali ang lahat, pero sobra siyang nahirapan. Umabot sa punto na malapit nang maubos ang ipon at savings niya. Dahil din dito, sobra siyang naging busy at nawala ng oras sa kasintahan niya. At ilang linggo na ang nakakalipas nang makipaghiwalay ito sa kanya. Kaya naman naisipan niya na magliwaliw, muna't mag-isip para mabawasan ang stress at hindi na ito umabot pa sa depresyon. At dito nga siya sa Pangasinan napadpad. Alam niyo, para kayong mga matatanda kung magsalita. Ilang taon na ba kayo, ha? Natatawa na tanong pa nga niya. Nang kunwari, para maiwasan ang pagsagot ng mga to. 4 years old na po kami, sagot ni Harry. Hindi pa ba kayo hinahanap ng mga magulang niyo niyan? Baka mamaya nag-aalala ng mga yun sa inyo. Nakangiti na saad pa nga ni Elijah. Mga anak, nandyan lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Halina kayo, tuuwi na tayo. Naganda ako ng paborito niyong banana Q. Narinig nilang saad ng isang babae. Bahagyang natigilan si Elijah kasi pakiramdam niya pamilyar sa kanyang boses. Pero hindi niya alam kung kailan at saan niya iyon narinig. Mama, may bago po kaming kaibigan. Narinig niyang sagot ni Harry, tapos sabay pang tumakbo ang kambal palapit sa ina ng mga to. Sinundan naman niya ang mga to nang tingin at bahagyang umawang ang bibig niya nang makita ang isang babae na naging malaki rin ang parte ng buhay niya at hindi niya inakalang makikita pa niya ulit. Anika? Mababa ang boses na usal pa niya sa pangalan nito. Mama, malungkot po ang bago naming kaibigan. Pwede po ba namin siyang isama sa bahay? Kasi po mama, kapag kinakain po namin ng banana Q nyo, nawawala po ang lungkot namin at nagiging happy po kami kaya bibigyan po namin siya para maging happy rin po siya. Saad ng kambal na sina Harry at Harvey. Nakita ni Elijah kung paano umawa ang bibig ni Anika. Nang mapalingon ito sa kanya't nagtama ang mga mata nila. Bahagya namang bumilis ang tibok ng puso ng lalaki. Bago pilit na ngumiti at dahan-dahang naglakad palapit sa mag-iina. Habang si Anika ay nakatitig lang sa kanya at mukhang gulat na gulat pa rin makita siya. Mama, pwede po pa namin siyang isama sa bahay? Tanong ulit ni Harry, saka parang biglang bumalik sa reality si Anika. Pilit naman siyang ngumiti sa mga anak bago napilitan ding tumango. Yay! Sabay na sigaw pa ng mga to sa masayang tinig bago nagmamadaling tumakbo palapit sa lalaki at hinila nga ito.
Halika na paring Elijah, masarap magluto ng banana Q si Mama. Sad pa ng mga to. Wala namang nagawa si Elijah kundi ang sumama sa kambal. Habang ang titig ay hindi nilulubayan si Anika. Ang sarap nito! Mababa ang boses at may halong kaba na saad ni Elijah. Nang kumagat sa nakahaing banana Q sa harapan niya. Pagkarating nila sa munting tahanan ng mag-iina, agad siyang inaya ng kambal papunta sa kubo kung saan overlooking ang dagat. Sabi po sa inyo the best po magluto ng banana Q si Mama. Kain lang po kayo. Magiliw na sagot naman ni Harry sa kanya. Kapag po gusto niyo po ng kalaro, puntahan niyo lang po kami dito Ipagluluto po tayo ng banana Q ni Mama para hindi na po kayo malungkot. Saad naman ni Harvey, kaya pilit na lamang siyang ngumiti bago maharahang tumango. Tapos nilingon niya si Anika, na tahimik lang at hindi makatingin, nang diretso sa kanya. Sa totoo lang, gusto niyang magkaroon ng pagkakataon na makausap ang babae na silang dalawa lang. Kasi marami siyang tanong dito pero hindi malamang dahilan ay kinakabahan siya. Sino nga ba si Anika sa buhay niya? Well, sabihin na lang natin na ito ang pinakaunang babae na minahal niya. 25 years old siya noon at nagtatrabaho bilang profesor nang makilala niya ang 18 years old naman na si Anika. Naging estudyante kasi niya ito. Aminado siya na unang tingin pa lamang sa babae sobra na nga siyang na-attract dito. Pero pilit niyang pinigilan ang nararamdaman kasi nga alam niyang mali. Bukod sa mas matanda siya dito, nang 7 taon ay estudyante niya ito. Kaya naman lagi niya itong sinusungitan. Pero mukhang walang epekto. Sa madaldal, makulit at friendly na si Anika ang pagiging masungit niya. Hanggang sa nahanap na lamang nila ang mga sarili na mas nahuhulog na pala sa isa't isa. At oo, maliman sa mata ng lahat, nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Naging masaya naman sila sa ganun. Hanggang sa nagising na nga lamang si Elijah. Isang araw na wala na si Anika. Nag-drop ito at hindi na niya ito nakita pa kahit nasaan, kahit kailan. Sinubukan niya itong tawagan, hanapin, ipagtanong sa mga kaklas at kaibigan pero maging sila, wala na ring balita sa babae. Doon na naputol ang ugnayan nila. At sa mahigit 5 taon ito ang unang beses na nakita niya ulit ito. Kamusta ka? I mean, it's been years. Mababa ang boses at may halong kaba. Napaninimula niya ng usapan. Okay lang, maiksing sagot ng babae. Paring Elijah, magkakilala kayo ni Mama? Magkaibigan din po ba kayo? Kuryosong tanong naman ni Harry. Oo, magkaibigan kami ng mama niyo. Noon. Sagot niya at pilit pang umitip tapos huminga siya ng malalim para kumuha ng lakas ng loob bago muling tinignan ang babae na hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Pwede pa tayong mag-usap? Seryosong tanong niya. Ha? Tungkol saan? Kinakabahan na tanong ng babae. May mga gusto lang akong itanong. Saad nito? Mga pare, mag-uusap lang kami saglit ng mama niyo. Dito muna kayo Nakangiti na saad nga niya at tumango naman ang kambal na busy pa rin sa pagkain na paborito nga nilang banana Q. Naglakad naman na si Elijah at kinakabahan man sumunod pa rin si Anika nang medyo nakakalayo na sa kambali sa kahit huminto sa paglalakad para maharap ang babae. Anong kailangan nating pag-usapan, sir? Pilit ang ngiti at may halong kaba na tanong ni Anika sa kanya. Sir? Bakit nag-drop ka dati? Bakit bigla ka na lang nawala? Bakit hindi ka man lang nagsabi o nagpaalam sa akin? I know that this is long overdue pero gusto kong malaman ang rason mo. Sunod-sunod na tanong nito mabilis amang nag-iwas ng tingin ng babae. Hindi na kasi ako kayang suportahan sa pag-aaral ng mga magulang ko at nahihiya ako na magsabi kaya yun. Umalis na lang ako na hindi nagsasabi sa lahat. Sagot niya. You're lying. Ang sabi ng mga anak mo, sinabi mo daw sa kanila na masama ang nagsisinungaling. At kapag hindi ka daw nakatingin ng diretsyo sa mata ng kausap mo, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Hindi ba ganyan ang ginagawa mo ngayon? Dagdag pa ni Elijah. Hindi maintindihan ni Elijah
kung bakit tila bumalik sa kanya ang sakit at disappointment sa biglang pag-iwan ni Anika sa kanya dati. It took him almost 2 years to finally move on. Hindi nga niya alam kung naka-move on na ba talaga siya kasi may mga pagkakataon na naiisip pa rin niya ito. Kaya rin niya niligawan si Vivian kasi umaasa siya na kapag nabaling niya sa ibang babae ang atensyon niya, ay tuluyan nang mawawala ang pagkabaliw nito kay Anika. Sir kasi po, hindi na nagawang ituloy pa ni Anika ang sasabihin niya. Will you stop calling me sir? Alam kong masyado ng maraming taon ang lumipas para buksan ko pa ang usaping ito pero kasi ang tagal kong nabaliw kakaisip kung anong nangyari sa atin. Tsaka wag mo kong tinatawag na sir. Alam natin pareho kung ano ang namagitan sa atin dati. Ang tagal kong iniisip na baka ako lang ang may pake at naging seryoso sa naging relasyon natin at walang halaga yun sa'yo. Kaya please, sagutin mo naman ang mga tanong ko. Giit pa ng lalaki. Sorry, nangihina na bulong naman ni Anika. Kasabay nun ay ang pamumuan ng luha sa mga mata niya. Sorry San. Sorry kasi bigla mo nala ako iniwan. Sorry kasi pinagmukha mo kong tanga at baliw na baliw sa'yo. Be specific, Anika. Sorry saan? Naiinis na sagot nga ni Elijah. Hindi naman nakasagot ang babae. Nanatili lang itong nakayuko habang lumuluha. Pero ang inis na nararamdaman ni Elijah, agad na nawala. Bahagyang umawang ang bibig niya nang may napagtanto siya bigla. 4 years old na ang anak mo. Mababa ang boses. Nasaad niya. Teka, kaya ba bigla kang umalis kasi? Hindi magawang ituloy ng lalaki ang sasabihin. Pero malakas naman ang tibok ng puso niya. Oo, mahina ang boses. Nasagot naman ni Anika na tila alam na ang nais nitong itanong ng lalaki. Basta na lang ako umalis kasi nabuntis ako. Utal na dagdag pa niya. Ang sabi ni Harvey, nagmana daw si Harry sa'yo. Madaldal at makulit. Sabi naman ni Harry, nagmana daw si Harvey sa papa nila. Masungit. Lagi kitang sinusungitan dati. Anika, kasi gusto ko na layuan mo ko para hindi na ako mas ma-attract pa sa'yo. Puno ng kaba na wika naman ng lalaki. Ako ba ang papa nila? Halos pabulong na tanong pa niya. Nakita ni Elijah kung paano napapikit ng mariin si Anika. Pero marahan naman itong tumango habang patuloy pa rin sa pagluhang mga mata. Agad na pasinghap sa gulat si Elijah sa nakitang tugon ng babae. Anika naman, hindi ka ba nag-iisip ha? May halong galit na saad niya. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin? Anika, ang daming tanong na nabuhay ako na walang ideya na nagkaanak pala tayo. At kung hindi pa ako napadpad dito, hindi ko pala malalaman ang totoong nangyari. Ang daming taon na ipinagkait mo sa akin na makilala at makasama ko sila. Sobrang unfair mo. Hindi lang sa akin, pero sa mga bata na rin. Mahina pero puno ring diin at may halong panunumbat na dagdag pa niya. Sorry, Ellie. Sorry, natakot lang naman ako nung mga panahon na yun eh. Umiiyak na sagot ang babae. Natakot saan? Na baka hindi kita panindigan? Ano bang tingin mo sa akin? Nakagaya ako ng ibang lalaki dyan na gago at takot sa responsibilidad? Bakit? Nagkulang ba akong iparamdam sa iyo noon na totoo ang sincere na nararamdaman ko? Puno pa rin ng hinanakit ng saad nga ng lalaki. Sunod-sunod naman na pag-iling ang tugon ni Anika. Hindi, Ellie, hindi. Patuloy na pagluhan na sagot nito. Anong rason mo? Saan ka natatakot? Natakot ako na baka masirang pangalan mo dahil sa akin. Umiiyak na sagot ni Anika. Kaya biglang natigilan si Elijah. At sa isang iglap, ang lahat ng sakit at tinanakit, tila natunaw. Madalas mong sinasabi sa akin noon na hindi patas ang tingin sa'yo ng papa mo, na ikaw lagi ang mahina at kulilit sa mata niya sa inyong magkakapatid. At yung namagitan sa atin, yun pa lang, mali na eh. Kaya paano pa kapag nalaman ng lahat na nabuntis mo ang estudyante mo? Ayoko lang naman na masira ang pangalan mo. Ayoko na hilain ka pababa
at isali pa sa kahihiyan. At mas lalong ayoko na baka tuluyan kayong mag-away ng papa mo dahil lang sa akin. Mahabang paliwanag pa nito. Kaya, bigla mo na lang ako iniwan? Kasi iniisip mo na mas magiging madali ang lahat kapag umalis ka. Ganun ba? Saad ng lalaki at nakayuko namang tumango si Anika. Mariin namang napapikit ang lalaki bago tumango rin. Sa pagmulat niya ng mga mata niya, agad ding nagunahan sa pagtulo ang mga luha. Look, Anika, ayokong husgahan ang desisyon mo at mas lalong hindi ko gusto na ini-invalidate ang nararamdaman mo. Kung sinasabi mo na nahirapan ka rin, ako lang ang iniisip mo nun, tatanggapin ko. Pero sana maintindihan mo na hindi rin madali sa akin to. Sana maintindihan mo kung gaano kahirap at kasing sakit ang nangyari. May mga anak pala ako, mga inosenteng bata na ilang taon kong hindi nakasama. Mahina ang boses at umiiyak na saad naman ni Elijah. Sorry, Ellie. Sorry talaga. Sagot naman ni Anika. Bakit po kayo umiiyak? Nag-aaway po ba kayo? Sabay pa silang napalingon sa kambal na nakatingin pala sa kanila. Maging ang mga magulang ni Anika, nakatayo sa hindi kalayuan. Nakakunot ang noo at tila nalilito sa nangyayari. Ha? Hindi mga anak. Hindi kami nag-aaway. Agad na sagot naman ni Anika at pilit pang ngumiti. Gusto ko silang yakapin. Pwede ko ba silang mayakap? Pwede ko na ba silang makilala? Patuloy sa pagluha ang mata na tanong ni Elijah. Napakagat sa ibabang labi nga ang babae kasi parang sinasaksak ang puso niya sa tanong ni Elijah sa kanya. Ganun pa man pilit pa rin siyang tumango. Dahil doon nagmamadaling lumapit si Elijah sa kambal. Lumuhod siya sa harap ng mga to at hindi na nga siya nagpapigil na mayakap ng mahigpit ang mga to. Bahagya namang umawang ang bibig ng mga magulang ni Anika nang mapagtanto na sa wakas kung ano ang nangyari at kung sinong lalaki. Malungkot pa rin po ba kayo? Gusto niyo po ba ng banana Q? Inosenteng tanong ni Harry sa kanya. Sorry, bulong naman ni Elijah na walang tigil sa pagluhang mga mata. Sorry kung ngayon lang si Papa. Dagdag pa niya. Papa po? Kayo po ang papa namin? Tanong naman ni Harry. Sunod-sunod na pagtango naman ang naging tugon ni Elijah. At dahil doon bigla na nga lamang din umiyak, ang kambal at gumanti nang yakap sa kanya. Bakit ngayon lang po kayo, Papa? Ang tagal po namin naghintay eh. Saad ni Harry. Papa, wag na po kayong aalis, please. Promise po magpapakabait na po kami ni Harry. Promise po. Hindi na po ako magsusungit at promise din po, hindi na po namin kayo tatakutin na may pating. Saad naman ni Harvey. Hindi na kayo iiwan ni Papa. Hindi na ako papayag. Sorry kung wala ako sa tabi niyo habang lumalaki kayo. Sorry kung wala akong nagawa para sa inyo. Babawi si Papa sa inyo. Nakangiti pero umiiyak pa rin. Nasagot ni Elijah. Hindi niya alam kung gaano niya katagal nayakap ang kambal pero hindi niya yon inalintana. Kung tutuusin ay parang ayaw na nga niyang pakawalan ang mga to sa yakap niya. Sobrang naging emosyonal ng araw na yon para sa kanilang lahat. Pero may parte sa puso ni Elijah ang sobrang saya. Dahil kasi sa nangyari pakiramdam niya, nagkaroon siya ng panibagong rason para magpatuloy sa buhay at lumaban. Kahit nagaano man kahirap ang mga pinagdaanan niya nitong nakaraang linggo. Gaya ng sinabi ni Elijah, wala siyang ibang ginawa sa mga sumunod na araw kung hindi ang bumawi sa mga anak niya. Araw-araw kung puntahan niya ang mga to dahil nga malapit lang naman ang resort na tinutuluyan niya sa bahay nila. Isasama niya ang mga to sa bayan, maglalaro sa arcade sa mall, manunood ng sine, kakain sa labas, bibilihan ng kung ano-ano. At aminado siya na sobrang saya niya sa mga nakalipas na araw. Pakiramdam niya ay muling nabuo at nakumpleto ang pagkatao niya. Papa, Mama, naghilamos na po kami, mabango na po kami. Nakangiti at magiliw, nasaad ni Harry isang gabi pagkalabas nila sa kwarto ng kambal nito. Papa,
Marunong na po kaming maghilamos at maligo ni Harry na hindi po nagpapatulong po kay Mama. Tsaka kina lolo at tatay, lola at nanay po. Kasi po, big boy na po kami. Segunda naman ni Harvey. Tipid na napangiti si Anika sa narinig kasi nga dati ay medyo uptight itong si Harvey at may pagkamasungit hindi gaya ni Harry na madaldal at palangiti sa lahat. Pero magmula nang makilala nila, ang ama nila tila sobrang laki na nang pinagbago niya. Mas naging sweet at open pa kasi ang kambal sa kanila. Talaga? Ang galing naman ng mga anak ko, paamoy nga. Nakangiti na saad naman ni Elijah bago sabay na hinilang kambal at inamoy-amoy ang leeg ng mga to na siyang nagdulot ng kiliti sa mga bata kaya sabay silang humalakhak. Papa, alis na po ba kayo niyan? Tanong pa ni Harry bago humalong sa ama niya. Papa, dito na lang po kayo matulog sa tabi po namin, please. Pakiusap pa nito bago pa siya nakasagot. Papa, wag na po kayong aalis, please, dito na lang po kayo. Segunda naman ni Harvey. Agad na nagkatinginan sina Anika at Elijah dahil sa narinig. Dalawa lang kasi ang silid sa bahay. Ang isa ay sa mga magulang ni Anika at isa naman ay kay Anika at sa kambal. Hindi alis si Papa. Nakangiting sagot na nga lamang ng lalaki bago nilingon ang babae na bahagyang napangusa sa narinig. Sige na, pasok na kayo sa kwarto. Susunod na ako doon. Dagdag pa niya. At agad namang sumunod ang kambal. Don't worry, Anika. Alis din ako kapag nakatulog na sila. Pabulong na saad na nga lamang ni Elijah nang silang dalawa na nga lamang ang naiwan sa sala. Ayos lang. I mean, kung gusto mo silang makatabi, pwede mo naman napuntahan sila. Dito na lang ako matutulog sa sala. Sagot ng babae at tinuro ang mahabang silya sa sala na gawa sa kawayan pero walang kutsyon. Bakit? Natatakot ka bang makatabi ako sa pagtulog? Wala sa sarili pang tanong ng lalaki. Kung sa bagay, nung huling magkatabi tayo nabuo ang kambal. Bulong pa nga na pilyong sabi ni Elijah, naglakad pa alis para sundan ang mga bata. Mahina namang napasinghap si Anika at naramdaman niya ang pamumula ng magkabilang pisngi niya dahil sa narinig. Ganun pa man, nagpa siyang sumunod sa silid at agad niyang naabutan ang mag-aama na nakahiga sa kama. Mama, dito po kayo! Malambing na wika ni Harvey kaya dahan-dahan siyang naglakad at tumiga sa tabi nga nito. Bali silang dalawa ni Elijah ang nasa dulo at nakapagitna naman sa kanilang kambal. Mama, nasa na po ang goodnight kiss namin? Tanong pa nito sa kanya. Oo nga pala. May halong kaba na sagot na nga lamang niya at peke pang tumawa. Tapos marahan siyang yumuko para mahalikan sa noo ang kambal. Good night mga anak. Bulong pa niya. Mama, si Papa po ba wala pong goodnight kiss? Tanong naman ni Harry. Sabay pang napahagik-gik ang kambal. Kaya naramdaman niyang nag-init ang magkabilang pisngi niya at hindi na nakasagot pa. Nagtatanong ang anak mo. Narinig niyang sad pa ni Elijah maya-maya. Kaya napatingin siya sa lalaki na ngayon, nagpipigil ng ngiti. Mukhang walang good night kiss si Papa mga anak. Bulong pa nito. Mama, kiss mo po si Papa. Pamimilit naman sa kanya ng kambal. Huminga naman ang malalim ang babae, bago bahagyang umupo sa kama para mailapit na ang mukha sa lalaki. Mga halikan din sana niya ito sa noo pero mabilis sa 4:00 na inangat ni Elijah ang ulo niya papalapit. Kaya agad na nagdampi ang mga labi nila. Gulat na gulat si Anika sa nangyari pero hindi nga siya kumibo. Lalo na nang sabay ulit na napahagik-gik ang makulit na mga anak nila. Good night po Mama, Papa. Sabay na wika pa ng kambal bago ipinikit ang mga mata. Dumaan ang ilang minuto nakatulog na nga ang kambal at bahagyapang napalingon si Anika sa lalaki. At nang makitang nakapikit din ito, at tila natutulog na rin, nagpa siyang bumangon para uminom ng tubig at magpahangin sa labas. Hindi ka makatulog? Tanong ni Elijah na sinundan pala siya. Kaya naman gulat siyang napalingon dito. Nauhaw lang ako. Bakit gising ka pa? Tanong din niya. I told you, alis din ako kapag tulog na sila.
Alam ko namang hindi ka komportable na kasama ako. Sagot ng lalaki at mahina pang napabuntong hininga. Can we talk? I mean, nung mga nakaraang araw masyado akong naging busy sa pagbawi sa mga bata na nawala sa isip kong marami pa tayong kailangan pag-usapan. Dagdag pa nito. Pilit namang ngumiti si Anika bago tumango. Doon na lang tayo sa terasa. Sagot niya bago naglakad na palabas at agad namang sumunod sa kanya ang lalaki. Nang makalabas na sila, agad na umupo si Anika sa isang mahabang silya na gawa sa kahoy at umupo rin naman sa tabi niya ang lalaki. Saglit silang binalot ng katahimikan na tila ba nakikiramdam kung sino ang unang magsasalita habang parehong nakatitig sa kahabaan ng madilim na dagat sa harap. Maging sa kalangitan na puno ng makikislap na mga bituin. Anong gusto mong pag-usapan? Alam ko naman na marami ka pang gustong itanong. Panimula na lamang ni Anika pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. I'm just curious. Kung sakali ba na hindi ako napadpad dito, may plano ka ba na hanapin ako at ipakilala sa akin ng mga bata? Mababa ang boses na tanong ng lalaki. Napaisip bigla si Anika. Sa totoo lang, pinuntahan kita 2 taon nang nakakalipas. Sagot ni Anika na kinagulat ni Elijah. Noong mga panahong yun, kahit pa natatakot ako na magalit ka, naglakas pa rin ako ng loob na puntahan ka para masabi sa iyong totoo. Pero nakita kitang kasama si Ma'am Vivian sa harap ng bahay. Hinalikan mo siya at mukhang masaya ka na. Kaya natakot ulit ako, ang tagal kong nawala. At kung kailan mukhang masaya at maayos ang buhay mo, saka ko babalik para manggulo ulit? Kaya hindi na kita nilapitan pa. Paliwanag pa nito. Mariin namang napapikit si Elijah dahil sa narinig. Ang tagal kong nabaliw sa'yo. Kahit na hindi ko alam kung nasan ka at kung babalik ka pa ba. Kaya pagkatapos ng 2 taon mula nang umalis ka, saka ako nagdesisyon na subukan na mag-move on at ibaling sa ibang atensyon ko. Kaya niligawan ko si Vivian kasi umasa ko na sa ganung paraan tuluyan na kitang makalimutan. At kung alam ko lang na babalik ka pa rin kahit na gaano katagal, sana pala naghintay na lang ako kahit na walang kasiguraduhan. Mahabang wika pa ng lalaki. Hindi mo naman kasalanan, Ellie. At tama lang ang ginawa mo. Kahit saang anggulo kasi tignan. Ako naman talaga ang mali dito. Iniwan kita at sinaktan. At deserve mo na maging masaya. Ang bata ko pa masyado noon. Immature mag-isip at gumawa ng desisyon. Sorry ulit. Sagot niya kaya tipid ng umiti ang lalaki bago tumango. Aminado ako na nasaktan pa rin ako sa mga nangyari. Lalo na sa ideya na wala ako sa tabi ng mga anak natin habang lumalaki sila. Pero kapag naalala ko na ako lang ang iniisip at pinoprotektahan mo kaya mo nagawa yun. Kahit na papaano gumagaan ang pakiramdam ko. Kasi nasagot ng ginawa mo ang isa ko pang tanong. Napagtunto ko na totoo at sincere din ang nararamdaman mo sa akin. Sagot naman ng lalaki. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa mo kasi kahit saang anggulo maling tignan yon. Pero salamat pa rin. Sinubukan mo akong protektahan sa paraang alam mo. Dagdag pa niya. Mapait na napangiti si Anika sa narinig. Kasabay noon ay ang pamumuan ng luha sa mga mata niya. Ilang minuto ulit silang binalot ng katahimikan bago muling nagsalita ang lalaki. Kamusta nga pala ang naging buhay mo dito nung mga nakaraang taon? Tanong ito na tila interesado sa kwento ng babae. Ayos lang, sagot ni Anika bago mahinang napabuntong hininga. Lumuwas ako ng Maynila noon para makapag-aral. Kahit nakapos kami sa pera. Kasi nga, hindi naman sapat ang kinikita ni tatay sa pangingisda. Hindi rin naman malaki ang kita namin sa palengke. At alam ko na sobra ko silang na-disappoint nang umuwi akong alam mo na, nagdadalang tao. Lalo na sobrang proud sila sa akin. Yung tipong kahit sino ang makaharap ay pinagmamalaki nila na sa Maynila nga ako nag-aaral. At alam ko na sobra ko silang napahiya nang naging laman ako ng chismis. Pero totoo nga siguro
na walang magulang ang nakakatiis sa kanilang mga anak. Tinulungan pa rin nila ako at dahil sa kanila, napalaki ko pa rin ng maayos ang kambal. Nakangiti pero may halong lungkot na wika ng babae. Itinuloy mo pa ba ang pag-aaral mo? Tanong ulit ng lalaki. Hindi na. Mas pinili ko na magpakaina sa kambal at tumulong kina nanay at tatay na kumita para sa amin. Sagot niya. I can only imagine kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan mo. It makes me want to wish na sana kasama mo ako na sana natulungan na kita at may nagawa ko para sa'yo, para sa inyo ng mga anak natin. Pero wala naman ang mababago kung magsisisihan tayo at magbibilangan ng pagkukulang. Kaya gusto kong malaman mo na sobrang proud ako sa iyo kasi sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan mo, kinaya mo pa rin na palakihin ng mabuting bata ang mga anak natin. Mahaba at puno ng sinseridad na wika ng lalaki. Muling may namuong luha sa mga mata ni Anika. Dahil sa narinig, sobrang gaan kasi sa pakiramdam na marinig na may isang tao na proud pa rin sa kanya sa kabila ng mga nangyari. Ikaw, kamusta ang naging buhay mo nitong mga nakaraang taon? Kamusta kayo ni Vivian? Nakangiti na pang iiba pa ng usapan nito. Ayaw kasi niya na mas maging emosyonal pa. 2 taon na ang nakakalipas nang nag-resign ako bilang professor kasi hindi ba alam mo namang pangarap ko na magkaroon ng sariling gaming company? Panimula niya. Agad namang napangiti si Anika bago tumango. Talaga? May sarili ka ng kumpanya? Masaya ako para sa'yo. Sabi ko naman sa'yo eh. Kaya mo. Masayang wika pa ni Anika at agad namang napangiti si Elijah. Kasi kahit na noon, supportive na nga ito sa kanya. Hindi gaya ni Vivian, na isang psychology professor na hindi nga pabor sa naging pasya niya. Well, alam mo bang hindi pabor si Vivian sa desisyon ko? Pero wala naman siyang nagawa. Sa totoo lang, hindi naging successful ang company at hindi ko alam kung paano magkakabangon. Dahil di naging sobrang busy ako, nawalan ako ng oras kay Vivian. A couple of weeks ago, nakapaghiwalay siya sa akin. Tapos hindi ko alam kung paano ibabangon ang kumpanya na itinayo ko. I was so stressed and devastated kaya napadpad ako dito para magliwaliw muna. Pagkukwento ni Elijah. Alam ko na, hindi madali, pero naniniwala ako sa kakayahan mo, Elijah. Alam ko na makakabawi ka rin at magiging successful din ang negosyo mo. Nakangiting sagot pa ni Anika. Hindi ko alam, Anika, pero salamat. Nakangiti na sagot na nga lamang ng lalaki. Sa isip niya ay mula noon hindi nabibigo ang babae, napagaan niya ng loob niya. At kahit na ano pang sitwasyon nito, marahil lang dahilan kung bakit kahit na nagkaroon siya ng ibang kasintahan pagkatapos niya itong iwan, hindi pa rin ito mawala sa isip niya. Kasi suportado siya ni Anika sa lahat at hindi ni minsan kinwestiyon ng babae ang desisyon at kakayahan niya. Pagkusay ito ang unang naniniwala sa kanya na kahit gaano kahirap, kaya niya. It's getting late. Sa tingin ko kailangan ko nang umalis. Nakangiti na saad ng lalaki maya-maya pa. Okay lang naman kung dito ka na magpalipas ng gabi. Agad na sagot ni Anika, kaya agad na may sumilay ng ngiti sa labi niya. I mean, baka kasi magising ang kambal bukas na wala ka sa tabi nila. Alam mo na baka isipin nila na nagsinungaling ka sa kanila. Pagdadahilan na nga lamang ni Anika tagad nang nag-iwas ng tingin. Papayag ako kung matutulog ka rin sa tabi namin ng mga anak natin. Napapangiti pa rin na saad naman ng lalaki. Peke namang napaubo si Anika bago tumango. Pero ramdam niya ang pamumula ng magkabilang pisngi sa tuwa at kilig na nararamdaman. Kasi aminado siya na kahit maraming taon na ang lumipas ay hindi kailanman nawala ang nararamdaman niya sa unang lalaki na minamahal niya. Mas naging maayos pa ang mga sumunod na araw. Pagkatapos kasi ng gabing nag-usap sina Anika at Elijah, ay tila ba nawala na ang ilang sa pagitan nila
at mas napalapit pa sa isa't isa. Okay ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo. Nakangiti na tanong pa ni Anika sa lalaki isang hapon. Habang pareho silang nakaupo sa buhanginan at pinapanood ang kambal na masayang naliligo sa dagat. Masaya lang ako na kasama ko kayo ng mga bata. Alam mo yun, pakiramdam ko na wala lahat ng dala at iniisip kong problema, parang gumaan ang lahat. Mababa ang boses, nasagot naman ni Elijah. Sa totoo lang masaya din ako. Wika ulit ni Anika. Kaya agad na napangiti si Elijah at napatitig pa sa mukha niya. I mean, mula kasi nang dumating ka sa buhay ng kambal, nakita ko na sobra silang naging masaya. Nagagawa naman nilang ngumiti noon pero iba yung saya nila bawat ngiti na meron sila ngayon. At alam kong dahil yun sa'yo. Agad na dagdag pa niya. Ikaw, masaya ka rin ba? Nakasama mo ko? Seryosong tanong naman ni Elijah. Agad na napalingon ng babae sa kanya, tapos napalunok ito ng laway nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi kasi niya in-expect na itatanong yun ni Elijah sa kanya. Masaya rin. Kinakabahan man ay sagot niya dito, muli namang napangiti ang lalaki dahil doon. Medyo kinabahan pa nga siya nang makita na bumaba ang mata ni Elijah sa labi niya. Tapos dahan-dahan itong lumapit. Kung tutuusin ay pwede siyang umiwas pero hindi niya ginawa bagkus. Hinintay niya na magdampi ang labi niya. Mama, Papa, may pagong po! Malakas at masayang sigaw ng kambal kaya mabilis silang napalayo sa isa't isa dala ng gulat bago pa man magdampi ang mga labi nila. Mga anak, ahon na! Palubog na rin ang araw, maligo na kayo sa bahay at magbihis para hindi kayo magkasakit. May halong kaba na saad na lang ni Anika. Mahina namang natawa si Elijah nang mapansin na tila kinakabahan si Anika. Masaya kasi siya sa ideya na may epekto pa rin siya sa babae. Labas tayo mamayang gabi. Nakangiting pag-aanyaya niya sa babae kaya muli itong napalingon sa kanya. Sige. Tiyak na matutuwa ang kambal, saan ba tayo pupunta? Sagot ni Anika. I mean yung tayong dalawa lang sana. Huwag ka naman ni Elijah, kaya muling natigilan ng babae. Sa tingin mo ba, okay lang sa mga magulang mo kung iiwan muna natin sila? Sa kanila kahit na ilang oras lang, dagdag pa nga ni Elijah. Inaayaw mo ba akong mag-date? Lakas loob naman ang tanong ng babae at mahina namang natawa si Elijah bago marahang tumango. Oo, inaaya kitang mag-date. Yun ay kung ayos lang sana sa'yo. Walang preno na sagot nito. Naramdaman ni Andrea ang pag-iinit ng buong mukha niya. Pero pilit pa rin siyang ngumiti sa huli bago tumango. Pagkabalik sa bahay ay agad na kinausap ni Elijah ang mga magulang ni Anika para magpaalam sa mga to. At masaya namang pumayag ang mga to. At 7:00 yon ng gabi nang magpa siyang dalawa na umalis nga at nagpunta sa isang kilalang restaurant para mag-dinner. Bawat kilos ni Elijah ay may halong lambing at pag-iingat. Kaya naman sobrang natutuwa si Anika. 9:00 naman na yun nang makabalik sila. At dahil mahimbing na ang tulog ng kambal, nagpa siyang dalawa na lumabas at magpahangin muna para makapagkwentuhan na rin. Oo nga pala. Mag-iisang buwan ka na dito, wala ka bang balak na bumalik sa Manila? Tanong ni Anika habang naglalakad sila sa dalampasigan ng nakayapak. Bakit nagsasawa ka na ba sa kagwapuhan ko at gusto mo na akong umalis? Nakangiti pa nga at nagbibiro na sagot naman ng lalaki kaya mahina siyang natawa. Baliw, hindi naman sa ganun ang sa akin lang. May buhay ka pang naiwan sa Manila lalo na yung negosyo mo. Wika ng babae. Pero bakit parang pakiramdam nandito na ang buhay ko? Nakangiti pa rin na tanong nga ng lalaki. Bakit pakiramdam ko? Kayo na ng mga anak natin ang buhay ko. Dagdag pa nito. Napakagat naman sa ibabang labi si Anika. Para pigilan ang ngiti na nais niyang sumilay doon. Pwede ka namang bumalik dito kahit na kailan mo gusto. Naalala ko lang kasi na sinabi mo na hindi ka handa. At hindi maganda ang status ng itinayo mong kumpanya ngayon. At naisip ko lang na
Sayang naman kung hindi mo susubukang isalba muna ito. Sagot ng babae. Sa tingin mo ba, may pag-asa pa ang kumpanya? Mababa ang boses na tanong naman ng lalaki. Gaya nga ng sinabi ko, naniniwala ako sa kakayahan mo. Naniniwala ako na makakabawi ka. Basta mag-focus ka lang sa goal mo at huwag susuko. Nakangiti na sagot nito. Ako, sa tingin mo ba may pag-asa ulit ako sa'yo? Biglang banat naman ng lalaki kaya biglang naubo si Anika. Hayan ka na naman eh. Ang seryoso ng usapan tapos bumabanat ka. Giit na lamang niya kunwari. Seryoso din naman ako sa'yo. Okay, look. Alam kong iniisip mo na baka masyadong mabilis kasi nga ang tagal nating hindi nagkita. Tapos halos 2 buwan pa lang mula nang mag-break kami ni Vivian. Pero wala eh. Yung nararamdaman ko noon para sa'yo, nakala ko na wala na. Natulog lang pala, pansamantala. At ngayon nagising ulit siya. Hindi kita gustong ma-pressure pero gusto ko lang malaman mo na masaya ako. Na nandito ako. Hindi lang dahil kasama ko ang anak natin kundi dahil kasama rin kita. Dahil sa inyo. Pakiramdam ko nagkaroon ulit ako ng bagong rason para lumaban at magpatuloy. Kahit na gaano man kahirap dahil sa inyo gusto ko muling sumubok at maging successful. Kasi gusto kong ibigay sa inyo ang buhay na deserve nyo. Mahabang dagdag pa nga nito. Biglang bumilis at lumakas ang tibok ng puso ni Anika. Sa narinig halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Pero mas nangingibabaw doon ng saya. Aminado kasi siya sa sarili na matagal niyang pinangarap na mabigyan ng buong pamilya ang kambal. At ngayong nandito na si Elijah sa buhay nila, pakiramdam niya ay unti-unti nang natutupad ang pangarap niya ngayon. Elijah? Oh my gosh, it's you! Narinig nilang malakas na saad ng isang babae kaya sabay silang napalingon. Pareho pa silang nagulat at napasinghap nang makita na si Vivian pala yun na nagmamadali pang lumapit at yumakap sa lalaki. Alam mo bang pinag-alala mo kami ng mga magulang mo ha? Na hindi ka sumasagot sa mga text at tawag namin. Babe naman, hindi mo dapat ginawa yun, wala namang problema na hindi na pag-uusapan eh. Mahaba at sunod-sunod, nasaad pa nga nito habang yakap si Elijah. Vivian, what are you doing here? Tanong naman ni Elijah na marahan pang itinulak palayo ang babae. Obvious ba? Malamang hinahanap ka. Mabuti na lang na-trace namin na dito ang last swipe mo ng card mo. Giit ng babae. Babe, promise me na hindi ka na ulit aalis. Basta walang paalam. Please? Sobra mo lang kaming pinag-aalala, alam mo ba yun? Malambing na saad pa nga nito. Napakagat naman sa ibabang labi si Anika dahil sa nasaksihan. At sa puntong ito ay dahil sa selos. Lalo na't babe pa rin ang tawag ng babae kay Elijah. Let's talk somewhere else, Viv. Ihatid ko lang saglit si Anika. Seryosong saad naman ni Elijah. Nako, hindi na. Ayan lang naman ang bahay oh. Sige na, kaya ko na. Mag-usap na kayo. Sagot nga ni Anika at pilit ng umiti. Bago pa makasagot si Elijah, ay nagmamadali na siyang maglakad paalis. At aminado siya na sobra siyang naiinis at nagsaselos. Kung kailan kasi akala niya magiging maayos na ang lahat. Saka naman dumating si Vivian. Akala ko ba break na sila? Pero kung makayakap at saka makatawag ng babe, akala mo talaga, edi sana hindi na lang makipag-break kung hahabol-habol din sa huli. Nakasimangot na bulong pa nga niya sa sarili. Hanggang sa nakapasok na nga siya sa bahay. Oh, ano nangyari sa'yo? At mukhang Biyernes Santo yung mukha mo. Natatawang tanong ng tatay niya na naabutan niyang umiinom ng tubig sa kusina. Teka, huwag mong sabihing may tampuhan kayo ni Elijah. Kayo na ba ulit? Kailan ang kasal? Naku, tiyak na matutuwa ang mga anak nyo. Masayang saad pa nga nito. Wala po, tay. Medyo napagod lang po ngayong araw. Pagsisinungaling naman ng babae. Ganun ba? Nasaan si Elijah? Umalis na ba? Tanong na naman niya. Nasa labas po may kausap. Saad naman ni Anika bahagya siyang nakaramdam ng kaba
nang makita na napangisi ang tatay niya. Ang hula ko ay babae ang kausap niya. Hindi kasi maipantay yung mukha mo eh. At halatang nagsiselos ka. Natatawa pang saad nito. Tayo naman, imbento ka. Bakit naman po ako magsiselos? Aniya at Peke pang tumawa. May halong kinabahan nga si Anika nang maglakad palapit ang kanyang ama. Tapos umupo sa tabi nito at tumakbay pa sa kanya. Anak, tandaan mo na walang masama at mali kung magpapakatotoo ka sa nararamdaman mo. Hindi yun kabawasan sa pagiging tao mo. Nakangiti at mababa ang boses. Nasaad nito. Hindi ko alam kung anong meron sa inyo ni Elijah. Pero nitong mga nakaraang linggo ay nakakasama natin siya. Nakita kong sinseridad niya sa pamilya natin. Kaya kung ano man ang pasyon niyo na hinaharap na sa tingin niyo ay makakabuti sa mga bata, malugod namin kayong sinusuportahan. Pero tandaan mo rin, walang perpekto sa mundo. Hindi manguhula si Elijah. Kaya kung meron kang hindi gusto at kung merong mga gumugulo sa isip mo, sabihin mo kaagad nang masolusyonan. Baka kasi yan pa ang pagmulan ng hindi pagkakaintindihan. Dagdag pa nga nito. Mahina na lamang na napabuntong hininga si Anika at hindi na nakasagot pa. Aminado naman siya na nagsiselos siya. Pero wala siyang karapatan kasi wala pa nga silang label ng lalaki. Bukod doon nilalamon siya ng insecurity lalo na't sobrang ganda ni Vivian. Matangkad, makinis, sexy, matured at career woman pa. Kumpara sa kanya, ano nga bang laban ko? May halong lungkot pa na tanong ni Anika sa sarili. Sige po tay, magpapahinga na rin po ako. Nakangiting paalam na lamang ni Anika tapos ay nagpa siya ng pumasok sa silid. Good morning! Maagang umalis ang mga magulang mo para magpunta sa palengke. Kaya ako nang naghanda ng agahan natin. Kain na! Nakangiting wika pa ni Elijah. Sa sumunod na araw, nang magising at lumabas sa silid si Anika sa kwarto habang ang kambal ay masaya nang kumakain sa hapag. Oo nga pala, bumalik agad ako kagabi pagkatapos naming mag-usap ni Vivian pero nagpahinga ka na raw, sabi ng tatay mo. Dagdag pa nito. Oo, medyo napagod kasi ako eh. Pagdadahilan ni Anika. Matama naman siyang pinagmasdan ng lalaki. Na tila ba hindi ito naniniwala sa sinabi niya. May problema ba tayo? Nakangiti pero mababa ang boses. Natanong ni Elijah. Ha? Wala. Bakit naman tayo magkakaroon ng problema? Ani ni Anika at pilit na tumawa. Mahina namang napabuntong hininga si Elijah na parang hindi pa rin kumbinsido. Mga anak, kain lang kayo dito ha, mag-uusap lang kami ng nanay niyo. Sad pa niya tapos mabilis na lumapit kay Anika at hinila niya ito palabas. Kaya biglang nakaramdam ng kabang babae. What's the matter? Hindi ako naniniwala na wala kasi kilala kita. Kahit na noon pa, kapag may gumugulo sa isip mo, hindi mo sinasabi sa akin mas pinipili mo na umiwas at sarilihin ang lahat. Panimula nito nang nasa terasa na sila. Wala nga kasi sabi. Sagot naman ni Anika. Is this about Vivian? Tanong ng lalaki. Nasaan na nga pala siya? Buti hindi mo siya kasama. Wala sa sariling tanong din niya. So, siya nga ang dahilan kung bakit parang may iba sa'yo. Nagselos ka ba? Napapangiti na tanong pa ng lalaki kaya agad siyang nainis kasi pakiramdam niya pinagtitripan pa siya nito. Obvious naman na nagseselos nga siya. Hindi ako nagseselos. Nakasimangot na gate naman niya. Talaga? Kahit niyakap niya ako at tinawag na babe? Napapangiti at tila nangasar pa rin na saad ng lalaki. Edi magyakapan siya kung magsama kayo ng babe mo forever. Asar talo pa na sagot niya. Kaya naman malakas na umalakhak si Elijah. Ang cute mong magselos. Para kang teenager. Natatawa na saad pa nga nito. Okay, look. As much as I want to see you jealous, hindi ko naman gusto na mag-overthink at naiinis sa akin dahil dito. Hindi ko alam nung pupunta siya dito, okay? At mas lalong hindi ko ine-expect na yayakapin niya ako. Nakita mo naman na itinulak ko kaagad siya. Palayo sa akin, hindi ba? Agad na paliwanag pa ng lalaki kaya mahilang napabuntong hininga si Anika. Ano daw ba kasing kailangan niya?
Saad pa nga nito. She wants me back. Lalo na pakiramdam daw niya. Siya ang rason kung bakit umalis ako. Pero pinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga anak natin. At kahit yung tungkol sa'yo. At some point, pakiramdam ko naging unfair ako sa kanya kasi niligawan ko siya. At ang tagal din naging kami. Kahit pa hindi ka naman talaga kailanman nawala sa puso't isip ko. Kung iisipin parang ginamit ko lang siya para makalimutan ka. Akala ko kasi natututunan ng pagmamahal. Mahabang saad nito, kaya bahagyang umawang ang bibig ni Anika. Anong sabi niya? Siyempre na-disappoint. Nagalit siya tapos iniwan na niya ako. Listen to me, Anika. Alam ko na hindi ako perpektong lalaki pero hindi ako sinungaling. Seryoso ko sa mga sinabi ko kagabi sa'yo, bago pa siya dumating. Gusto ko mabigyan ng isang buong pamilya ang aking mga anak. Hindi lang para sa kanila kundi dahil gusto kong ipagpatuloy ang kwento nating dalawa na pansamantalang naudlot. Kasi kahit noon pa, wala naman talaga akong ibang gustong makasama sa pagtanda kundi ikaw lang. Puno pa nga ng sinseridad na dagdag pa nga nito. Sorry, Ellie. Alam ko na hindi ako dapat nagsaselos pero hindi ko kasi mapigilan eh. Lalo na ang ganda niya. Tapos career woman pa siya. Kumpara sa kanya, alam ko naman na wala akong binatbat eh. Wala akong laban. Hindi na nagawang ituloy pa ni Anika ang sasabihin ng bigla siyang halikan sa labi ng lalaki. Hindi mo dapat kinukumpara ang sarili mo sa iba. Pero maniwala ka man o sa hindi. Ikaw ang pinakamaganda, mabait at sexy sa paningin ko. Anika. Nakangiti at puno ng lambing na bulong naman ni Elijah. Kaya napakagat sa iba pang labi si Anika. Dala ng labis na kalig na nararamdaman. Now, I want you to promise me na kung meron kang hindi gusto o kung meron mang gumugulo sa isip mo, huwag kang umiwas sa akin please. Ang pag-usapan natin. Kasi hindi ko gusto na nag-overthink ka, hindi ko gusto na nasasaktan kita. Gusto ko at peace ka habang minamahal mo ko. Kahit na unintentional pa, ayoko na mag-overthink ka. Dagdag pa ni Elijah. Hindi na mauulit, sorry. Nakayukot na ihiyang sagot naman ni Anika na parang isang batang napagalitan. Tatanggapin ko lang ang sorry mo kung papayag kang maging tayo ulit. Napapangiti na saad pa ni Elijah. Napakunot noo tuloy si Anika. Hala, agad-agad? Hindi ka man lang ba manliligaw? Reklamo niya kunwari. Pero napapangiti rin naman. Naghalikan na tayo Anika kaya dapat panagutan mo na ako. Gate pa ng lalaki. Ano naman? Hindi naman ako yung humalik ka, ikaw kaya. Ani pa ng babae kaya agad na napangisi si Elijah. Di pananagutan kita. Sagot nito dahilan kung kaya't sabay silang napahalakhak. Hindi na ulit nakasagot pa si Anika kasi marahan siyang hinila palapit ni Elijah tapos muli siya nitong siniil ng halik sa labi. Oo nga pala, bala kong bumalik pansamantala sa Manila para may pakilala ko na kayo sa mga magulang ko. Nakangiti na saad ni Elijah pagkatapos. Tinawagan ko na si Mama kagabi at sinabi ko na agad sa kanila ang tungkol sa inyo ng mga anak natin. Para lang hindi na sila magulat kapag kaharap na nila kayo. Dagdag pa nito. Sigurado ka bang okay lang sa kanila na makaharap kami ng mga bata? May halong ka ba? Natanong pa ni Anika. Excited na sila na makilala kayo. Nakangiti pa rin na sagot ni Elijah. Bahagya namang napanguso si Anika kasi kinakabahan siya sa ideyang yon. Pero sa huli ay muli na lamang siyang napangiti ng hinalikan na naman siya sa labi ni Elijah. Mama, Papa, bad po ang pinaghihintay ang pagkain, sabi po ni Lola, Nanay. Mama, Papa, mamaya na po kayo mag-kiss. Narinig nilang wika ng kambal, kaya sabay silang napalingon sa mga to. At muli na lang silang natawa nang makita ang cute na kambal na bahagyang nakasilip sa nakabukas sa pinto. Naging masaya ang araw na yon para sa kanilang lahat. Kung nitong mga nakaraang araw kasi ay may halong pagpipigil pa kay Elijah. Ngayon, sobrang all out na kung harutin at landiin niya si Anika kahit ang mga sumunod na araw ay mas naging magaan pa ang lahat para sa kanila. Hanggang sa napagpasyahan na nga
ni Elijah na bumalik pansamantala sa Maynila. Kasama ang mag-iina niya para formal na itong maiharap sa mga magulang niya. Kahit pa nasabi naman na ni Elijah sa kanila ang tungkol sa mag-iina nito, ay nagulat pa rin sila nang makaharap na ang mga ito sa wakas ng personal. Ganun pa man, naging malugod at maluwag naman ang pagtanggap ng lahat sa kanila. I can't still believe na may mga apo na kami, kamukhang kamukha mo sila anak. Nakangiti at medyo emosyonal pa na wika ng mama ni Elijah. Habang nakaupo sila, sa sala at pinapanood ang kambal, na busy na kumakain ng ice cream. Bakit nga pala? Bigla ka na lang umalis. At hindi nagparamdam sa amin ng ilang buwan, ha? Hindi ba alam na may pamilya kang nag-aalala sa'yo? Anak naman, sana nagsabi ka man lang. Wika naman ang papa ni Elijah maya-maya pa. Sa totoo lang po, nahihiya po kasi ako sa inyo eh. Mababa ang boses na sagot ni Elijah, kaya napalingon sa kanya lahat. Bakit ka naman mahihiya sa amin? We are family here. Mahinahon na saad naman ng mama niya, kaya mapait siyang napangiti. Hindi ko po dapat sinasabi to pero pakiramdam ko po kasi mas pinapaboran niyo na si Ate Eliza at Kuya Elias. Silang magaling. Ako wala lang. Ako itong hindi napapansin. Madalas kong marinig na sinasabi niyong proud kayo sa kanila pero hindi niyo ni minsan magawang sabihin na proud kayo sa akin. Pagsasabi niya ng totoo, kaya agad na rumihistro ang gulat sa mukha ng pamilya niya. Iniisip ko na baka lumayo ang loob sa akin ni Papa kasi hindi ako kumuha ng engineering gaya ng gusto niya. Pero sina ate at kuya, yun ang kurso na kinuha para makatulong sila sa farm. Baka kako yun ang dahilan kung bakit mas pinapaboran niyo sila. Dagdag pa niya. Anak, that's not true. Mahinahon na sagot naman ng mama niya. Alam niyo po ba, hindi ko rin po gusto ang kurso na kinuha ko nung college. Pero ma, lagi niyo po kasing sinasabi na gusto niyo rin pong magkaroon ng anak na teacher. Kaya sinubukan ko pong gawin para sa inyo kahit na hindi naman po ako talaga masaya. Umaasa na sa ganung paraan maririnig ko mula sa inyo na proud din kayo sa akin. But that didn't happen. Ni hindi nga po kayo dumalo sa graduation ko noon eh. Ani at mapait pang napangiti. Kaya sobrang hirap po nang naging desisyon ko nung nag-resign ako para abutin ang pangarap ko na magkaroon ng sariling gaming company. Sabi ko po sa sarili ko na baka kapag naging successful ako masasabi niyo rin sa wakas na proud kayo sa akin. Ang kaso ang hirap po eh. Hindi ako naging successful at pakiramdam ko nagpatong-patong na lahat sa isip ko. Kaya nagpasya po ako na umalis na po muna para makapag-isip-isip kung ano ang gagawin ko. Nahihiya po kasing humarap ako sa inyo eh. At natatakot ako sa mga pwede kong marinig mula sa inyo. Mahabang dagdag pa niya. Kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. May luha ring tumulo at namuo sa mata ni Anika kasi hindi niya ini-expect na magagawang sabihin ni Elijah sa magulang niya ang mga to. Ang bigat sa dibdib na matagal na niyang dinadala. Kaya naman agad niyang hinawakan ng kamay ng lalaki para maiparamdam dito na hindi siya nag-iisa. I'm sorry if we made you feel that way, anak. Sagot naman ng papa niya. At one point siguro nga naging unfair ako but that doesn't mean that I love you less. Sa totoo lang, ikaw itong bunso pero ikaw ang marunong magdesisyon para sa sarili mo. Hindi gaya ng ate at kuya mo na dapat laging tinutulungan. Kaya akala namin kaya mo na. Kasi nga malakas ang loob mo at matapang ka. I may not have said this before pero maniwala ka proud na proud ako sa'yo. Emosyonal at naluluha pa ang mga mata na wika ng papa niya. Agad namang napayuko si Elijah. Hindi na kasi niya napigilan ang pagtulo ng luha niya dahil sa mga sinabi ng papa niya. Tumayo naman ang mama niya at lumapit sa kanya tapos ay niyakap siya nito. Anak, sorry kung may mga naging pagkukulang kami sa'yo. Pero gusto kong tandaan mo na pamilya tayo dito. Minsan madadapa ka pero mananatili kami sa tabi mo para tulungan kang bumangon ulit. Kaya please kung may problema ka, huwag mong sarilihin ang lahat, kausapin mo naman kami. Wika pa nito kaya sunod-sunod na napatango ang sinagot niya. Sorry po kung
Mas pinili ko na ilayo ang loob ko sa inyo kaysa kausapin ko kayo. Sorry po, Mapa. Sagot niya. Agad din namang tumayo ang papa niya para mayakap din siya. Group hug! Group hug! Sabay sigaw naman ang kambal tapos nagmamadaling tumakbo palapit at sumali sa kanila. Ikaw, Iha, hindi ka ba sasali sa amin? Nakangiti na tanong ng mama ni Elijah kay Anika. Po? Gulat at may halong kaba. Natanong ni Anika. Parte ka rin ng pamilyang to, Iha. Sagot ng papa ni Elijah at bago pa makapag-react si Anika ay marahan siyang hinila palapit ni Elijah at niyakap din siya nito. Sa huli na pangiti na nga lamang si Anika kasi sobrang gaan sa pakiramdam na alam niyang maayos na ang misunderstanding ni Elijah sa pamilya nito. Nanatili lang sila ng ilang araw sa bahay ni Elijah sa Manila. Habang inaasikaso rin ng lalaki ang iniwang responsibilidad patungkol sa papalubog na nga nitong negosyo. At nang okay ng lahat, saka naman napagpasya na bumalik na nga sa Pangasinan. Balak din kasi ni Elijah na sa Pangasinan mag-settle kasama ang mag-iina niya. Balak din niya na doon na ituloy ang nasimulang negosyo pero sa puntong ito ay hindi na siya basta nagfo-focus sa mga gaming apps. Pagkus gagawin niya itong IT company. Kung tutuusin, ay may unang kliyente na nga siya agad. Sino? Well, ang papa niya. Nagpapagawa kasi ito ng bagong website sa kanya para sa firm na pagmamay-ari nga nila. Binili ko nga pala ang lupa na katabi ng bahay niyo. Patatayuan ko ng bahay para sa atin ng mga bata. Para kung sakaling pasyalan man tayo ng pamilya ko dito, hindi na nila kailangan pa na mag-book ng hotel room. Alam mo naman mga yun, naadik sa kambal. Nakangiti na saad ni Elijah kay Anika. Isang araw, habang magkatabi silang nakaupo sa buhanginan at pinapanood ang kambal na masayang naglalaro ng habulan sa dalampasigan. Kahit saka na siguro yan, Ellie. Kasya naman tayo sa bahay eh. Pagtulungan na muna natin. Na pag-ipunan, unahin mo muna yung mga kailangan mo para sa IT company na tinayo mo. Sagot ni Anika na siyang nagpangiti sa lalaki. Ramdam na ramdam kasi niya ang suporta sa kanya ng babaeng mahal niya. Nakatabi na ang pera para dun, mahal. At may natitira pang mga nasa ipon ko mula sa mga ininvest ko sa iba't ibang kumpanya noon. Isa pa, medyo malaki naman ang ibinayad ni Papa sa akin sa paggawa ko ng bagong website nila. Importante sa akin na magkaroon na tayo ng bahay para masanay na rin ang kambal na hindi nila tayo katabi sa pagtulog, alam mo na, para may privacy din tayo. Napangiti at makahulugan na saad niya kaya mahinang natawa si Anika. Grabe, siningil mo talaga ang papa mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Anika kaya malakas na natawa ang lalaki. Business is business, mahal. Kung tutuusin, ang laki na nga ng discount na binigay ko sa kanya. Magkakabahay na tayo niyan. Tapos, nakakasama ko naman na kayo araw-araw pero pakiramdam ko, may kulang pa rin. Napapangiti at makahulugan na dagdag pa nga nito. Kulang? Anong kulang? Nalilito na tanong ni Anika bago sumagot. Nakangiting inilabas ni Elijah ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Literal namang napanganga si Anika nang makita ang isang diamond ring noon. Hindi ito kasing romantic gaya ng mga napapanood sa TV at nababasa sa libro pero maniwala ka, kaling ito sa puso ko. Hindi ako perpektong lalaki pero mamahalin at aalagaan ko kayo sa paraang alam ko. Kaya please, buuin mo ang kulang sa pagsasama natin. Pakasalan mo na ako. May halong kaba pero puno ng sinseridad na wika ni Elijah. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Anika. Tala ng labis na tuwang nararamdaman. Kaya naman sunod-sunod na pagtangong sinagot niya. Tama si Elijah. Hindi ito kasing romantic ng ibang proposal pero hindi naman na yun mahalaga pa kay Anika. Ang importante lang sa kanya, alam niyang pareho sila ng nararamdaman. Hindi naman kasi siya naghahangad ng mamahalin at ang granding proposal. Ang gusto lang naman niya ay sincerity at ramdam na ramdam naman niya ang sincerity ni Elijah sa kanya.
at maging sa mga anak nila. Yes, Ellie. Pakakasalan kita. Oo, yes na yes na yes. Naluluha pero sobrang sayang sagot pa nito. Malakas na napasigaw si Elijah sa tuwa bago isinuot kay Anika ang singsing. Tapos mahigpit niya itong niyakap at hinagkan sa labi. Pagkatapos lang ng mahigit isang buwang preparasyon ay nag-isang dibdib na ang dalawa. Beach wedding ang naging theme ng kasal nila, simpleng kasalan lang ang nangyari sa mga malalapit na kaibigan at pamilya lang ang imbitado. Ganun pa man, napuno pa rin naman ang araw na yon ng labis na saya at pagmamahal. Mabilis pang lumipas ang mahigit isang taon kasi ay muli silang biniyayaan ng isa pang anak na babae na pinangalanan naman nilang Hailey. Labis na natuwa ang panganay nilang kambal na nagkaroon nga sila ng baby sister sa wakas. Hindi naging madali ang pagsasama nila bilang mag-asawa dahil gaya ng ibang relasyon, nariyan ang minsang pagtatampuhan dahil lang sa mga maliliit na bagay. Pero ang nakakatuwa rito, hindi nila hinahayaan na marinig ng anak nila ang kahit na anong tampuhan nila at hindi rin nila pinapalipas ang ilang oras na hindi sila nagkakaayos. Kung may nagbago man sa pakikitungo ni Elijah sa kanila, yun ay mas naging malambing at maalaga pa ito sa kanila. Lalo na nang dumating nga si baby Hailey sa buhay nila. Kahit na kasi gaano pa kabisi ang lalaki sa IT company nito na ngayon ay unti-unti nang nakikilala at nagiging successful, hindi pa rin naman ito nawawalan ng oras para sa pamilya niya. Sabi nga nila, ang buhay daw puno ng surprises. Hindi natin alam kung ano at sino ang darating at kung ano at sino ang mawawala. Minsan hindi natin na-appreciate ang mga dumarating at madalas makikita lang natin ang kahalagahan ng mga ito kapag wala na nga ito sa atin. Kaya dapat lagi nating pinapahalagahan ng mga bagay at tao na nasa paligid natin. Para siguro sa iba ay walang gaanong espesyal sa naging kwento ni na Anika at Elijah. Pero kung iisiping mabuti, ang daming aral ang mapupulot dito na nangyayari din sa totoong buhay. At isa sa mga pinakaimportanteng aral ay ang komunikasyon. Kahit na gaano pa kasing kahirap at kasakit ang sitwasyon ay wala namang hindi nalulutas ang maayos na pag-uusap. Bukod doon, marami pa silang mga aral na natutunan na alam nating dadalhin nila sa pagsubok na sabay pa nilang haharapin ng magkasama bilang mag-asawa. At sana gaya nila kahit na papaano may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po, i-comment lamang po kung ano pong natutunan niyo sa kwento natin ngayon o kung may experience po kayo na kaparehas nito. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. At kung gusto niyo pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo o saan kayo nanunood o nakikinig sa amin. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Evangeline Zamora, Kamay Casa, Berto Manuzon, Lorena Manzano, Berto Manuzon, Eileen Galagana, Sara Bartonico, Blanca Cortez, Jennifer Princesa, Jonah Lucel Masuela, Valeria Nadonato, Rosemary Vasquez, Rosemary Palaganas, Yula Leo Rashpect, Eman Lang Malakas, Rowena Gabukay, Ann Mariano Presbyteros Rose Valeria Kuwait, Rose Lapis, Liberty Victa, June, Elena Bagon, Rosemary Epifania Calieja, Jane, Karina Alariao, Corazon Macvin, Ona, Karina, Eliza Jacobe, Carmencita Falcon,
Juliet Panlilio, Elena Abagon, Ellen Bais, Felina Mea, Merlylin Linley, Melda Colares, Inday Lebra, Grace Cubar, Nympha Medina, Emerita Muico, Nesbet Hanaban, Jessica Vargas, Ronin, Augustus Rafanan, Josephine Batayo, Benigna Delicana, Tahani Vlog, Matea Estrera, Maria Jessa Lorica, Eliza, Cyril Buendia, Harem Ruhi, Teresita Tumaliwan, Daisy Blasa, Maria Alicia, Ace, Maria Flor Sevillano, Amelita Villaganas, Helen Murillo, Lida Gison, May, Hilario Audencial, Jen, Melds, Dali Labrador, Lina Flordet, Ostonalito, Flor Cabrera, Wenoni Anya Lucas of Bacolod City, Ellen Fortuno, Dali Meg Pascua, Lynn, Anita Hernando, Cecilia Alvior, Nesbet Hanaban, Estelita Mahia, Bienvenido Apilar, Babes Music and Memories, Eva, Evangelina Samia, Selfa Papika, Walin, Berry Nancy Costanilla, Estrelita Sabado, Rodrigo, Ana Vencer, Terry Cole, Romana Gorospe, Lynn Romesa, Gloria Navarro, Fe, Celine, Marilu Durero, AG's Channel, Juliet Kaday, Love Magnayon, Amy, V, Augustina Neseto, Mercedita San Jose, Ellen Nawage, Ellen Cervantes, Presbiteros, Karina, Juby Hernandez, Eliza, Elizabeth Confesor, Elvi Candontol, Charlie, Maria Flor, Geraldine De Jesus, Tessie Baldores, Batang Ibunan, Merlin Bilbar, Junel Baculi, Flor Cabrera, at shoutout na rin po sa lahat ng mga hindi nabanggit pero nanood. Maraming salamat po at ingat po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa inyong lahat. Abangan muli ang ating mga susunod pang storya na tiyak magpapakilig at kapupulutan talaga ng aral. Maraming salamat.